Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Andrea Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 10, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay New Heavens and New Earth. Ano ba ang bagong langit at bagong lupa? And yung scripture po natin ngayong araw is Revelation chapter 21 verse 1. And yung concept po natin ngayon na New Heavens and New Earth is the New Heavens and New Earth mean the world is being changed and renewed through Jesus, not destroyed. It shows that the old way of relating to God under the old covenant has ended and the new covenant has begun. This change is spiritual and covenantal, not physical. The fire and shaking are pictures of God's judgment and cleansing, not the end of the planet. It points to restored world where God lives with His people and everything is made new under Christ's rule. And yung scripture po natin na Revelation chapter 1 verse 1, sabi po dito, Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth has passed away, and there was no longer any seas. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay nawala na. And yung teaching number 1 po natin is creation will be liberated, not obliterated. Sabi po dito na kung tayo pong mga believers is napalaya na sa ating mga kasalanan, ganun rin po yung creation, yung buong mundo, yung earth ng ating Panginoong Diyos. At hindi po ito yung ito po ay mapapalaya din at hindi po ito mawawasak. And teaching number 2, creation will be renewed, not replaced. Sabi po dito na yung creation ay never po yan mapapalitan or mawawala. Ito po ay mababago lamang. And teaching na, or mababago or mapapaganda palalo ng ating Panginoong Jesucristo. And teaching number 3, God creation is now is the process of renewal. Sabi po dito na yung creation ngayon is ito na po yung process ng renewal na unti-unti binabago ng ating Panginoong Diyos dahil nga po dun sa mga kasalanan na nagagawa ng mga creation niya. And application number 1, believe that God is our restorer, not destroyer. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na maniwala po tayo na ating Panginoong Diyos yung nagre-restore ng mga bagay na pinapalaya niya po, inaayos niya po, ganyan. Hindi yung sinisira niya. And the application number 2, take care of God's creation. It is not in vain. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pangalagaan po natin yung mga creation ng ating Panginoong Diyos at wag po nating sirain. And application number 3, seek to understand prophecy biblically. Sabi po dito na mas iangat po natin or mas pag-aralan po natin na maintindihan natin yung prophecy doon sa biblical na kahit po sa isang araw is magbabasa tayo ng mga prophecy or biblically. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.